وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin na naman pong ipagpapatuloy, dudugtungan ng ating pagtatalakay sa aklat ng ating butihing guro na si Sheikh Dr. Ahmad Al-Qadi hafidhahullah, ang kanyang aklat na Al-Aqidah Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz was Sunnah Al-Mutahhara bilang mukarrar aklat sa ating subject na Aqidah. Sa huling episode po, kung inyong maalala, alhamdulillah natapos nating talakayin, ipaliwanag ng detalyadong paglilinaw, pagdidiscuss, pagtatalakay ang unang haligi ng ating pananampalataya at ito ang al-imanu billah. Sa loob ng 21 episode, alhamdulillah, diniscuss natin yung apat na bagay, na apat na paniniwalang nasasaklaw ng al-imanu billah. Yung al-imanu biwujudihi, tauhidul rububiyyah, tauhidul uluhiyyah, at yun na nga panghuli itong tauhidul asma was sifat. Sa araw na ito, sa episode na ito mga kapatid, ay uupisahan natin talakayin ang ikalawang haligi ng ating iman. At ito yung al-imanu bil malaika, ang paniniwala sa mga anghel. So tatalakay natin kung ano yung kahulugan. Una, ano yung kahulugan, ilan sa mga paksa na may kaugnayan dito na diniscuss ng ating Sheikh, binanggit niya sa kanyang aklat, yung ma'anal imanu bil malaika, ang kahulugan ng paniniwala sa mga anghel, at yung mga lawazim o di kaya mga paniniwalang nararapat paniwalaan hinggil sa mga anghel. So ito yung tatalakay natin na naway makapulutan natin ng aral, makadagdag sa atin ng kaalaman. Una rito, ano ang kahulugan? Ma ma'anal iman bil malaika, ano yung kahulugan ng paniniwala sa mga anghel? Sabi ng ating Sheikh, هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى خلق خلقا لعبادته وأخلصهم لطاعته وخصهم بقربه وأسكنهم سماواته ومنحهم القوة على تنفيذ أمره. Ano ibig sabihin nito? Ang matibay o matatag na paniniwala sa pagkakaroon ng mga anghel. Ibig sabihin, paniniwala natin na umiiral, mayroong mga anghel na sila'y nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan khalqan li'ibadatihi, na sila'y nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang kanyang mga alipin na sumasamba sa kanya. Ibig sabihin, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala itong mga anghel na ang tanging gagawin lamang nila ay ang pagsambahin, ang gumawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at sundin ang kanyang mga ipinag-uutos. Kaya sabi natin dito, wa akhlasahum li ta'atihi, binukutangin niya na ang mga anghel, ang kalikasan nila, ang ginagawa nila ay pagsunod lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pagsuway, wala silang katangiang pagsuway. Ang mga anghel ay nilikha sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanilang kalikasan ay sumusunod, gumagawa lamang ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khassahum biqurbihi, at binukutangi din ang mga anghel na sila ay itinangi at ginawang malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel. Sila ay binukutangi ni Allah at ginawa niya silang malapit sa kanya, malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa askanahum samawatihi, yun na nga, dahil sila ay ang kanilang kalikas, ang kanilang daigdig, sila ay nakatira sa mga kalangitan, samawat. Sila ay nasa itaas, sila ay umiiral sa mga kalangitan. Bagamat minsan sila inuutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ilan sa mga anghel na nananatili, namamalagi sa mundo upang isakatuparan yung mga kautusan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manahahumul quwwa ala tanfidhi amrihi, at sila'y pinagkalooban ni Allah ng kakaibang kakayahan at lakas upang kanilang tuparin ang kanyang mga kautusan. Subhanallah, Mashallah. So ibig sabihin nito, kakaiba yung anyo ng pagkakalikha sa mga anghel, yung kadakila yung pagkakalikha sa kanila ni Allah, na mamaya tatalakin natin yan, yung gaano kalaki, yung gaano kadakila, yung mga anghel, subhanallah, na kumpara sa atin, sa tayong yung mga tao at mga jin. Kakaiba itong mga anghel, binigyan sila ni Allah ng kakaibang lakas, kapangyarihan at yung dakilang pagkakalikha sa kanila ni Allah upang may sakatuparan itong mga dakilang kautusan na ipinag-uutos sa kanila
ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang paksa hinggil sa al-imanu bil malaika, sabi ng ating Sheikh, wala yatimul iman bil malaika illa bil i'tiqad. Ibig sabihin nito, yung mga paniniwalang nararapat paniwalaan hinggil sa mga anghel. Na kung saan sabi ng ating Sheikh, hindi magiging ganap ang paniniwala sa mga anghel hanggat hindi paniwalaan itong mga sumusunod na ating mababanggit. Awalan, sabi niya una, annahum ibadun mukramun, bararatun muqarrabun, khadi'una li rabbihim mushfikun. Ibig sabihin to, na sila ay mga aliping mararangal at matatapat na mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay tumatalima at sumusunod lamang sa mga kautusan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kalikasan ng mga anghel, na sila ay mga alipin na mararangal at matatapat, at wala silang ibang ginagawa kundi ang pagsunod, pagtalima sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa lahum min khasa'isur rububiyyah wal uluhiyyah shay. At sila'y walang katangiang pagka-Panginoon at pagka-Diyos. Bagamat, sabi ng ating Sheikh, ito yung kalikasan at sila ay mararangal at mga dakilang nilikha. Bagamat, magkaganun pa man, sabi ng ating Sheikh, wala silang katangiang pagka-Panginoon o pagka-Diyos. So hindi natin silang pwedeng paglaanan ng ano pa mang uri ng pagsamba dahil ito ay shirk, pagtatambal. Salungat sa ginawa, halimbawa yung mga pagano sa panahon ng mahal propeta, mayroong ilan sa kanila na nag-aalay o di kaya itinuring ang mga anghel na mga Diyos o di kaya mga anak daw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allah wa subhana amma yasifun amma yushrikun. Ito ay pagtatambal, no, kaluwalhatian kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa masamang paratang na ito, masamang kanilang inilalarawan kay Allah subhanahu wa ta'ala. So magkaganon pa man, sabi ng ating Sheikh, ay wala silang tinataglay na pagkatangiang pagka-Panginoon o pagka-Diyos, bagkus sila ay mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na sunod-sunuran lamang sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, at wala silang ginagawa kundi ang ganapin ang mga kautusan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay inilarawan, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Kaya nga una nga pala sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil dun sa nabanggit natin, na may mga nagsasabi sa panahon ng mahal na propeta ng mga pagano na sinasabi nila itong mga anghel ay mga anak daw, no, itinuring mga anak ni Allah. Anong isinagot sa kanila ni Allah? Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun. Sinabi nila itong mga pagano na itinuring ni Allah subhanahu wa ta'ala, itinuring daw ni Allah itong mga anghel na kanyang mga anak. Subhana, kaluwalhatian kay Allah. Hindi ito ay kalapustanganan sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, itinanggi, pinangwalang bisay, ito ay kabulaanan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maluwalhati si Allah subhanahu wa ta'ala mula sa masama at ligaw, no, pagtatambal na pananaw na ito, bal ibadum mukramun, bagkos ang mga anghel na ito ay mga alipin, mga alipin na mararangal at matatapat. Pagkaraan may mga ibang ayat binanggit si Allah subhanahu wa ta'ala na kalikasan, katangian ng mga anghel, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Pinangangamba, natatakot. O kaya sila ay nangangamba, natatakot sila, kanilang kinatatakutan ng kanilang Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala na nasa kanilang itaas. Wa yaf'aluna ma yu'marun. At ito mga anghel daw, sabi ni Allah, ay ginagawa nila ang ano pa mang ipinag-uutos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Suratul Nahl verse 50, sa Suratul Tahrim verse 6, ganun din sinabi ni Allah hinggil sa mga anghel, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Subhanallah. Ito daw yung kalikasan ng mga anghel na hindi sila sumusuway, hindi nila sinusuway si Allah subhanahu wa ta'ala sa ano pa mang ipinag-uutos sa kanila ni Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ay ginagawa nila ang ano pa mang ipinag-uutos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan daw yung kalikasan ng mga anghel, na sila ilikas na nilikha ng mga alipin at sumusunod, tumatalima lamang sa kautusan ipinag-uutos sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang bagay
na may kaugnayan sa paniniwala sa mga anghel na nararapat natin paniwalaan. Sabi natin, Sheikh, annahum musammuna bi asma'in karima. No, bi asma'in karima. Ano sabihin nito? Na sila ay pinangalanan sa pamamagitan ng mararangal na mga pangalan. So may mga pangalan itong mga anghel. Ibig sabihin nito, kabuuan, sabi ng ating Sheikh, paniniwalaan natin ang sinumang napag-alaman natin, no, napag-alaman natin mula sa kanilang mga pangalan. Ibig sabihin, may mga anghel na pinangalanan sa atin, pinangalanan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay paniniwalaan natin. Na may mga anghel na itong mga pangalan nila. So paniniwalaan natin, halimbawa may si Jibril, si Mikael, so pinangalanan. Yung may mga anghel na hindi pinangalanan, paniniwalaan natin to sa pangkalahatan. Ano ibig sabihin nito? No? Paniniwalaan natin na may mga anghel na umiiral pa na hindi pinangalanan. No, katulad halimbawa dun sa mamaya matatalakay din natin pala sa mga susunod na episode sa mga propeta at mga sugo. May mga sugong pinangalanan pero may mga sugong hindi pinangalanan sa atin, pero paniniwalaan natin na bukod sa mga pangalan na ito ay mayroong iba pang mga sugo at mga propeta. Ganon din yung mga anghel na bukod sa mga pangalan na banggit ay mayroong din ibang napakaraming mga anghel na umiiral bagamat hindi natin kilala o hindi natin alam yung mga pangalan nila. Ito ang ibig sabihin ng aliman bil malaika jumlatan wa tafsila. Paniniwalaan natin yung mga idinitalya sa atin ni Allah na mga pangalan, at yung mga hindi pinangalan na hindi nabanggit na mga pangalan ay paniniwalaan natin bilang pangkalahatan. Na mayroon ding umiiral bukod pa sa mga nabanggit ay may iba pang mga anghel. No? Kabilang sabi ng ating Sheikh sa mga grupo o lipon ng mga anghel na atin napag-alaman ang kanilang mga pangalan. Halimbawa si Jibril, no, si Mikael, si Israfil, si Malakul Maut, si Malik, no? Yung Malik ito yung nagbabantay na pinuno ng mga anghel na nagbabantay sa impyernong apoy, yung Ridwan, yung Munkar at Nakir, yung dalawang anghel na magtatanong sa alipin kapag siya ay inilibing na. So kabilang lamang to sa mga nabanggit na mga pangalan, no? Nabanggit na mga pangalan sa Quran o di kaya sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na mga pangalan ng mga anghel. Ngayon, ikatlo, sabi ng ating Sheikh, annahum makhluquna min nur ulu ajnihatin ala hayatin azima mutanawwi'a. Subhanallah, no? Sila ay nilikha mula sa liwanag. So ibig sabihin, ang mga anghel sila ay nilikha mula sa liwanag. Kung tayong mga mga tao, tayo ay nilikha mula saan? Sa lupa o putik, no? Sa lupa, ard. Pero turab. Ang mga jin naman sa nilikha mula sa apoy. Nabanggit ito sa hadith, no? Ang mga anghel nilikha mula saan? Liwanag, nur. So paniniwalaan natin sila ay nilikha mula sa liwanag. Tunay na sila ay mayroong mga pakpak. So ang mga anghel may mga pakpak. Nabanggit ito, ulu ajniha. At ang may pinakamaraming pakpak ay si Anghel Jibril, dahil siyang pinakadakilang pinuno ng mga anghel, si Jibril alayhi salam, na nabanggit sa hadith na sinabi na nang makita ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam si Jibril sa tunay niyang anyo, wala husittu mi'a jinah kullu jinahi minha kad saddal ufuk. Subhanallah, nakita niya si Jibril sa tunay ng anyo, at si Jibril ay meron siyang 600 na pakpak. Allahu Akbar, mashallah, 600 na pakpak, at bawat pakpak nito ay natakpan niya yung kalangitan. Subhanallah, yung nakikitang kalangitan, okay, sa taas ay natakpan. Yung isang pakpak lamang nito ni Jibril ay natatakpan niya yung ufuk, yung kalangitan. Subhanallah, ganito kalaki yung mga anghel, lalo na si Jibril alayhi salam. Ganun din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa yung ulu ajniha na sa suratul Fatir. Basahin nyo lamang yung first verse na ja'ilil malaika rusulan uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba'. Noon ginawa daw, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala mga anghel at ginawa silang mga sugo, rusula, uli ajniha. So ito yung batayan, no, katibayan na meron daw silang mga pakpak, mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3, 4,
no, ila akhir. May mga mas marami pa. So may mga magkakaiba yung dami ng pakpak ng mga anghel. May 2, 3, 4, 5, 6. So pa hanggang sa may pinakamaraming pakpak kay sino? Si Anghel Jibril na mayroong 600. Subhanallah, no? Sinabi ng mahal na propeta hinggil sa ating nabanggit, khuliqatil malaikatu min nur. Nilikha ang mga maanghel mula sa liwanag. Nabanggit ito sa Muslim. Kabilang din sa dalil, no, ala ahiatin azima mutanawwi'a, na itong mga anghel na ito, subhanallah, sila'y nilikha sa dakilang anyo at pagkakalikha. Subhanallah, mga dakilang nilikha itong mga anghel na ito, napakalaki at napakadakila. Ganun lamang nabanggit natin si Jibril, yung mga pakpak, isang pakpak lamang niya ay natakpan niya yung itaas, yung kalangitan, yung ufok. Ano pa kaya? Subhanallah, gaano kalaki si Jibril. Allahu Akbar. No, ito yung nagpapakita lamang kung pakpak niya ay ganito kalaki, gaano pa kaya si Jibril alayhi salam. So yung mga anghel ay nilikha sila sa mga dakilang anyo, dakilang pagkakalikha. Napakalaki nila, napakadakilang nilikha ang mga anghel. Kaya mayroon ding isang nabanggit na hadith, subhanallah, kung gaano kadakila ang mga gaano kalaki ang mga anghel sa yung pagkakalika, yung anyo nila. Sabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ipinahintulot sa akin ika ng mahal na propeta na ibahagi sa inyo, ikwento o kaya ilahad sa inyo ang pagkakalikha sa anghel na kabilang sa mga anghel na nagbubuhat, nagpapasan ng arsh ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yung arsh ni Allah, may mga anghel na nagbubuhat o nagdadala nito. Walo yung tayong nabanggit sa aya, no? Sabi ng mga propeta, ikukwento ko sa inyo, ibabahagi ko sa inyo yung pagkakalika, yung anyo lamang ng isa sa kanila. No? Sabi ng ating mga propeta, yung isa sa kanila lamang, yung pagitan nito at ng balikat, ay pagitan lamang nito ay masira 700 am. Kung lalakbayin mo, no, yung pagitan nito ay 700 years. Subhanallah. Yung pagitan lamang nito ay tatagal kung lalakbayin mo ng 700 years. Yung anghel na ito na kabilang sa nabanggit na mga anghel na nagbubuhat, nagpapasan ng arsh ni Allah subhanahu wa ta'ala. So gaano kadakila? Allahu Akbar. Subhanallah. Yung mga anghel na ito na inilarawan sa atin ng mahal propeta, na sabi niya itong anghel na ito, isa sa mga anghel na nagbubuhat ng arsh ni Allah, ay kung lalakbay mo yung pagitan ng dito niya, yung tenga at dito sa balikat ay 700 years yung tagal. Gaano kadakila ito? Subhanallah. Itong pagitan lang, gaano pa? Allahu Akbar. No? Ganito yung paglalarawan, nagpapakita kung gaano kadakila yung mga anghel. At ganun din mga kapatid, na ang mga anghel ay napakarami nila. Subhanallah. Napakarami yung mga anghel. Subhanallah. Na mayroong isang nabanggit sa hadith na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay binanggit sa kanya ni Jibril, kasi may nakita niya yung Baitul Ma'mur na para bagang ito yung Kaaba sa langit. Itong Baitul Ma'mur na ito ay nasa ikapitong langit. Okay? Tinanong niya ang mahal propeta si Jibril, ano to, itong Kaaba, itong Baitul Ma'mur. Sabi, ilan sa paglalarawan sa Baitul Ma'mur na ito, sabi niya, tumutungo, nagtatawaf o di ka nagziziyara, bumibisita, sa bawat araw, tumutungo, bumibisita rito ang 70,000 na mga anghel sa Baitul Ma'mur na ito. At sa kada araw, iba yung pumupuntang 70,000 ng anghel. Subhanallah. Ibig sabihin, yung 70,000 na tumungo sa araw na ito ay sa susunod na araw, ibang 70,000 na naman. No, kaiba doon at itong 70,000 na tumungo sa araw na kung saan bumisita sa Baitul Ma'mur na ito, hindi na babalik dito. Ibig sabihin, kada araw ay ibang 70,000 na mga anghel. 70,000 na mga anghel. Gaano karami? Ito yung nagpapakita kung gaano karami yung anghel na everyday ay may 70,000 na mga anghel na nagziziyara sa Baitul Ma'mur na ito na nasa ikapitong kalangitan. Subhanallah. So ito nagpapakita kung gaano kadakila yung mga anghel, yung pagkakalikha sa kanila ni Allah, at kung gaano sila karami. Ano yung mapupulot na natin ang aral dito? Kung gaano kadakila,
no, yung mga anghel ay mas dakila yung lumikha sa kanila, no, yung Khalik na si Allah at siya si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga anghel ay makhluk. Kaya nga isa sa bungang nagbibigay, no, bungang binibigay ng pag-aaral sa paniniwala sa mga anghel ay napagtatanto natin kung gaano kadakila si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung gaano natin napag-aalaman kung gaano kadakila itong mga nilikha ni Allah, makhluk, mga anghel, ano pa kaya ang Khalik, ang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ay akbar, Allahu akbar. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay lubos na dakila. No? Ikaapat na paniniwala na napabilang sa mga anghel, annahum safu na musabbihun. No, ibig sabihin dito, tunay na sila ay nakahanay at lubos na lumuluwalhati kay Allah. No, pinagutusan sila ni Allah na siya'y luwalhatiin, sumunod lamang sa kanyang kautusan at sila'y binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kakaibang kakayahan at lakas upang kanilang tuparin ang kanyang mga kautusan. So may mga anghel, no, grupo o lipo ng mga anghel na sila lamang ang mula sa simula ng pagkakalikha sa kanila ni Allah, sila ay nakahanay at lumuluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala. Simula nang sila ay likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay nabanggit sa suratul Safat, wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu musabbihun. Yung ilang mga anghel na sila ay nakahanay at lumuluwalhati kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nabanggit yan, no, na sa mga kalangitan may mga anghel napakarami, no, na mga anghel na ang tanging ginagawa lamang nila ay lumuluwalhati, nakasujud, no, nagpapatira pa kay Allah at lumuluwalhati, no, nagtatasbih kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalimang napapaloob sa paniniwala sa mga anghel, annahum mahjubun anil musyahada. Ibig sabihin to, sila ay may sariling daigdig na lingid sa ating mga paningin dito sa mundo, maliban sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng makita ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam si Jibril sa tunay niyang anyo. Subalit sila ay makikita sa tunay nilang anyo sa kabilang buhay. Ano ibig sabihin dito? Yung mga anghel, hindi natin sila nakikita dito sa mundo. Lingid sa ating yung five sense, no, yung pandama, no, lalo na yung paningin natin, hindi natin sila nakikita. Maliban na lamang sa mga pinahintulutan ni Allah na sila ay makita sa tunay nilang anyo, no, katulad ng makita ng mahal na propeta si Jibril sa tunay ng anyo, no, ipinahintulot ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibinukod tangi. Kadalasan kasi ang mga anghel pag minsan pumupunta sa mga propeta ay nag-iitsurang tao, nag-aanyong tao, no, katulad ni Jibril nung unang dumating kay mahal na propeta nung siya nasa Garo Yungib ng Hira, dumating sa kanya na anyong tao, yun ang binabasa kanya yung sa suratul yung Iqra, no, upang siya maging nabi, propeta. So, pero yung tunay na anyo ng mga anghel, hindi natin sila makikita. Kailan daw natin sila makikita? Kapag tayo ay dumating na sa kabilang buhay. May mga hadith na nabanggit dyan, mga ayat na makikita natin yung mga anghel sa tunay nilang pagkakalika, tunay ng anyo kapag tayo ay dumating na sa kabilang buhay upang kumpisahan ang araw ng paghuhukom. Ika-anim, mga kapatid, na nabanggit ng ating Sheikh, annahum muwakkalun bi'amalin mutanawwi'a, sila inatasan ni Allah ng iba't ibang uri ng mga gawain na kanilang ipinatutupad. So may mga gawain na inatasan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel na kanilang gawin, no? So may mga anghel na muwakkalun bi'amalin mutanawwi'a, iba't ibang uri ng mga gawain na inaatas, no, ipinag-utos sa kanila na kanilang gawin. So may mga anghel ay binukutang sa kanila ni Allah na ito ang gagawin mo, no? Ito ang halimbawa si Anghel Jibril na inatasan na siya yung tagapamagitan sa mga kay Allah at sa mga propeta kapag may ibinababang kapahayagan kay Anghel Jibril ipinagkatiwala. So yung mga iba pang mga gawain, mga kapatid, mga kaibigan, inshallah ta'ala ay babanggitin natin to sa susunod na episode, inshallah, dahil mahabang talakay din to, no? Maraming mga gawain,
bilang dagdag kaalaman, yung mga iba't ibang guring gawain na iniatas sa kanila ni Allah sa mga anghel ay atin itong tatalakayin sa susunod na episode insyaAllah ta'ala. Ito ay pangbungad lamang sa paniniwala, pagtatalakay sa alimanu bil malaika, paniniwala sa mga anghel. Naway na naging kapakipakinabang at napulutan natin ng aral, patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tama at dalisay na akida. So hanggang sa muli, wa akhiru da'wan alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.